Day mga kasams, driving tayo ngayon. Namamaga yung mata ko kaya nag-shades ako. Today is January 16. Pipick up tayo ng tour case ng ating dalawang subwoofer na 80 Flex 918. Papunta ako ng Mexico, Pampanga. Samahan niyo ako. Exit the roundabout onto Quezon Road. Continue on Quezon Road for 3 kilometers. In 200 meters, turn right. Nandito na ako, malapit sa kanila. Dito sa may Lahog, Mexico, Pampanga. Malapit na ito sa amin sa lugar ng nanay ko. Kaya lang hindi na ako bibisita doon at mayroon akong buluto. Kaya namamaga din yung mata ko. Umabot sa mata. Shingles kung tawagin. Take the next right, then turn right. Pinapakanan niya ako. Nahanap ko na. Your destination is on the Medyo right. looban. Pero okay naman, tinawagan ko siya pagdating dito. May court sa tabi nila. Mukhang ayan yung service niya, yung Kia. Oy, may pagawaan ng casket. Although na ordinary compact, saka iba yan niya, iba yung kahoy na ginamit sa... Malapit lang pala dito yung nakabili nung B3 ko. Kanya sa taga dito lang siya. Kinonta ka na ba niya? Oo, kaya lang, hindi medyo anong nahanap niya, budget niya. Sabi ko, pwede naman nga ako sir, kaya lang syempre yung mga gamit natin, hindi din gamit. Hindi mo na kasi matitipid yan dahil wala ka nang ibabawas dyan Ano pang ibabawas mo dyan para matipid mo, di ba? Sabi ko, may na sinasabi sa Shopee. Pinakita ko yung ginawa ko dati sa Shopee. Kako sa ito sa Shopee. Iba kasi kako yung una-una yung kapal. Malaki kaibahan. Tapos yung kapal nung nung angular niya sir, saka yung ordinary. May mas manipis pa dito, no? Parang ilang size ba ito? Sa kanila sir, isa lang ang size. Pero sa Shopee marami. Ang problema lang talagang manipis. Ano ba sinasabi niya sa Shopee yung mga materials? Kung doon bibilhin? Hindi lang sinasabi sir Ang makikita niya lang doon, yun lang mismo. Ito, yung lapad lang nito, pero yung thickness wala. Pero yung gawa, ang tanong, sino ang gagawa niya? Yun. Nasa pagkakagawa din yan. Ako, kilala naman nila ako na maselan talaga ako sa, kita niyo naman. Kulang na lang akong gumawa pagka nagpapagawa ako, lahat halos sinuturo ko rin kung may... Kaya nga sa pagka nag-ano ako sa customer. Usually kasi yung talagang ito, yung lock niya nandito. Tapos yung minsan ito ang nandito. Kumbaga, conforme na rin sa Kasi ang pag-akyat namin yan sa service, ito ang mauuna. Pag ganyan ang akyat. Kasi kung pag ganito ang akyat, may hirapan yung nandun sa... Pag ganyan ang akyat, tapos ang handle mo is nandito, may hirapan kami. Pag nandito kami magkabila, tapos ikakarga mo pag ganito, kaya sabi ko... Bali yung lock sir sa gulong magkabilang harap Ay magkabilang dito, hindi doon sa gabi doon. Paano sa kabilang side pareho? Nandun sila pareho. Pwede kasi kung gagawin mong table yan para nakaharap sa'yo pareho yung lock. Kasi So, okay. nakagawa ko dati nandun. Okay. Yung nagpagawa sa akin, nirequest siya doon. Sabi ko, nasan yung point? Dinidikit daw kasi nila, kaya to ganun. Yung iba naman, yung mga factory made na galing ng China, magkabila. Opposite. Opposite. Nasa nandoon at saka nandoon yung lock niya. Okay? So, pero kung gagawin mo siyang mesa, mas maganda yan.
Pero kami ang prefer namin kasi ang mesa namin mga ano talaga, yung mesa na lifetime, yung puti kasi nakaupo kami eh. Masyadong madulas Pag, sir, kaya pag nasa event kami, nakaupo kami. Eh kung ganito ang gagawin mong mesa, hindi ka makakaupo. Hindi mo maipapasok yung yung paa mo. Kaya yun ang iba sa setup ko sa mga usualing setup na nakikita nila. Ito yung ginagawang mesa. Ang ganda ng sukat niya kung gagawin mong mesa. Yun nga lang, pag nakaupo ka, ang hirap kasi nakatukod yung tuhod mo dyan. Oo. Pwede siguro sa mga fast-paced na event na hindi mo na kailangang umupo dahil ang dami kang ginagawa technical, nakatayo ka. Pwede yung ganyan. Okay? So, dati sir, ganun yung ginagawa namin, ganun 3 mesa eh. Kaya lang pagka ano nga, may kailangan ka, di ba, kunwari yung wire na siya, wire box. Pagka may kailangan ka, alis mo lahat yung gamit mo. Eh, hindi ka tulad nung may mesa ka sarili, nandito yung gamit mo. Anytime buksan mo, nandito pa rin, niya pa rin yung book, hindi mo gagalaw. yung iba naman, kasama na yung mga, kung gusto mong palagyan ng pangalan ng company, at saka yung logo nung laman niya mismo. Pero given yung price kasi mas mataas ang price. Mientras maraming kasama, mas mataas. So dito na yung nakuha ko na. Ewan ko kung sa akin lang binigay ang presyo nito. Hindi ko na babanggitin ang presyo. I-message nyo na lang siya. At kung magpapagawa kayo, ako na mag-guarantee ng quality ng gawa, pulido. Kasi ako nga, kahit na hindi ko alam gawin yung isang bagay, pag tinignan ko, alam ko yung maganda at pangit. Yun lang sir yan, yung stain ng kamay. Isa kasi texture yung ano niya. Yung mga kasamang box ng RMB ko, mga nakaangat dito. Alam niyo sir kung bakit? Nakaangat ganyan. Alam niyo sir kung bakit? Hindi ko alam. Pagkakalagay ng ganito. Siguro ano ba yun, nauna siyang nilagay dyan o imbes na dapat nasa side? It's either na mas manipis yung plywood sir, kasi ang plywood nito is 10 mm. So plus 1 mm yung ano, saktong-sakto siya sa Tornita, 11 mm oo. yung tongue and groove. Usually kasi ginagamit na 9 mm plywood plus 1 mm na formica, di 10. 11 mm yung ano. At saka yun kasi mga mass production, maramihan, mabilisan. Alam nyo naman sa China, pag talagang gumawa dun, sobrang bibilis nila. Kaya yung mga quality, hindi na natin may kukumpara dun sa mga personalized na ganito na gawa ng mga kababayan natin na talagang naglalaan sila ng oras, no? Ako minsan pagka ganyan nakatagilid konting-konti, napapansin ko, madali ko mapansin, sobrang linaw ng mata ko pagdating sa mga ganong maliliit na detalye. Yung galing sa R&B sir na ganito, naglalak siya talaga. Pagka ginano mo siya, pupukin mo lang siya ng Kakanal. So every lahat ng accessories na to, R&B lahat ng brand. Sa kanila lahat yan. Even ito. Nagkataon lang na wala silang marking dahil yung ano doon lang, parang kakaunti lang ata yung may mark na dumating. Ito lahat, pero sa kanila lahat to. Pero ito R&B pa rin talaga ang R&B brand yan. ito. Oo. Pati to. Kasi Oo, ito may mga ibang nakikita nga ako pag hindi match yung parang groove niya, yung kanal niya dun sa hindi naglalaki pinaka ba sir? Ito, pag ano man ganun, laki yan. At saka may iba gumagalaw. No. Kahit na nakaribet, gumagalaw kasi nga hindi Hindi siya match. nakaano dito. So, isang katangian ng mga Kapampangan yan. Ako Kapampangan din ako. Halos 15 minutes away na lang dito ang sa nanay ko eh. Sa Santa Ana, Pagdating dyan sa Rotonda, didiretso ka lang ng konti, Santa Ana. Oo. Kakaliwa ka lang ng konti, 2 barangay sa amin na. yan, malapit na pa rin. Kaya lang ayaw ko muna umuwi at baka magdala pa ako ng sakit sa amin. Kaya hindi na rin ako nagsama ng mga boys ko. At alam nilang may problema din sa mata ko. Akala ko nga nung nakaraan lang. So parang pala, Yung bulo. ganito sir, yung mga fingerprint na ganito, yun lang yung glass finger lang. Bakit maano yun? Hindi naman maiwasan yan pagka Ang kwan lang dyan yung pagkuan agad kasing kinakalawang din eh. Lalo na pag sa dagat ang event. Minsan di na maiwasan yun. Pero itong galing sa kanila sir, parang hindi siya ganun yung pagkakaroon, parang sink siya. Yung nga nire-request ko dapat mas mahal yung pagkasing ito. Yung mga ibang box ko kasi may mga kalawang na. Ito. Yun talaga, Tsaka ito. Pero ito talagang hindi talaga kinakalawang yan. Pero ito parang plated lang yung mga yan eh. tatamaan siya agad.
Kaya lang kasi ang iingatan natin yung laman. Mm. Sa sobrang Oh, sela hindi ng labas. Pilipino, pati yung pang-protect, pinoprotect na naman. So, Pero kasi ako isang nagawa, nag-request sa akin naglagay ng rubber dito. Sa truck naman yun. parang yung Pagka- mga pang-LED wall, ano, may Oo, mga may rubber mga dito rubber. para kahit itulak mo ng itulak. Kasi ang ano naman, ang rason naman nila, pagka may rubber na gano'n, kahit na hindi sila magkakadikdikan, may gano'n. Mm-hmm. Sa truck naman yun, sir. Oo nga, no, pwede yung gano'n, ano. Mm. Paano ang paglagay nun? Kung sakali baka maisipan Rubber ko siya, lang. tapos ano mo lang siya, screw mo na lang siya na gano'n. Screw lang. ano. Tapos lagyan mo na rin siya ng para medyo nasa Ang gulong nito ay 4 4 inches. inches yan. Dapat 3, kaya lang naisipan ko mentras malaki ang gulong kasi mas magandang itulak sa lubak. Ang hirap iyan niya, sir, pagka ano, galaw niya. Pagka naitulak mo, dire-diretso. Yung ano namin, sir, yung wirebox namin sa gapan. Ganyan din yun, pare. Pagka inaano na sa mga tiles na ano, naghihintayan na lang, tutulak na lang yan. Mm-mm. Tapos ito nga salon ng gulong 3/4 yan. 3/4 yan. Maring. Para yung persa wala dito at pinadamay ko dito. May iba kasi yung mga factory made Nasa loob lang. nakaurong to. So hindi siya nakasalo dito sa So yung lakas, parang lakas din niya dapat. aluminum. Sabi niya rin. Mm-mm. Kaya sabi ko isagad niya dito. At saka itong pinakaibabaw 3/4 yan. Kasi for sure pagpapatungan ng ano yan pagpapatungan ng speaker yan. Yung ibang ginagawa sub yung sa baba, tatanggalin yung takip, ipapatong ito, tapos papatungan to ng mga dual 15. Pwede. Tapos inaano pa yan, nira-ratchet tie down pa yan, so, tapos hihilain. So napupwersa ito. Kaya ni-request ko na mas makapal ito. Also, hindi ko na pinalagyan ng salo para sa gulong dahil hindi ko naman siya pagpapatungin eh. Yung mga kahon ko ng Lumilights kasi, binutas ko yung isa para na pagpapatong ko. Ang problema, pag naulanan, napapasukan. Pero yung isa ko na hindi nabutasan, kahit maulanan yun, hindi talaga pumapasok yung ano. Hindi naman, wala namang special na ginawa doon eh. Pero naging silyado talaga siya. Hindi siya napapasukan ng tubig. Yun nga lang isa, nung binutasan ko, konting ulan lang talagang pumapasok. Kaya ito hindi ko na pinabutasan para Patak sa loob. kung sakaling bigla ang ulan man, kahit ganyan na siya maulanan, okay na. Magpakita kami sa camera. O yan o. Hindi ako sanay magsalamin. Medyo magayon dito ko dahil meron akong bulutong pangalawang beses na to. Pero dito lang sa area na to. Bukas pa naman yung ano namin. Yung training ko bukas na, hindi ko na maipostpone yun kasi yung isa na taga Manila paluwas na. Magkikita kami mamaya sa Subic. Bukas na yon. May nagpa-sked sa akin ng linggo, January 19, may naka-sked akong isa. So kung may gustong humabol na isa pa, pwede kong accommodate. I-chat nyo na ako. May napansin akong ginagawa dito. sir. So ano ito, parang factory siya ng mga casket. Usually dito, ang alam ko, Minali ng maraming gumagawa niyan. Bali kami sir ang unang gumawa dito sa lugar na to, tapos nagkasunod-sunuran na dyan yung mga gawa, mga ganito, ito. Yung mga Yeah. parang ginagamit na mga pailaw sa ano. Kami yung nagsimula rito, and kasunod-sunod na. So kayo talaga fabrication sa ganito. Noong una, nagbibiyahe-biyahe lang kami noon. Sabi ko sa Benan, ba't di kami mag-ano ng sarili Oo, ba't di kayo gawa? mag-fabricate kung kaya, di ba? So, Ngayon ito, gawa lang ng casket to. Yung gawa namin ng ganito, nandun sa mga Benan ko natin. wala dito sa ibang... Iniwalay More kasi, on ito, stainless and glass naman, di ba? sa kanila stainless. Dito, mga casket sa dito. Kasi hindi po Pwede nating silipin yung ating Pwede, sir. Pwede, sir. factory nila ng casket. Ang Pampanga ay ang casket making capital ng Pilipinas, Pilipinas. di ba? So ibig sabihin ang craftsmanship ng mga kababayan kong Kapampangan nandoon 'yon, okay? So, ito yung painting. Ito yung sa pagka nagpupunas sila. Ang Pampanga ang isa sa pinakamalaking nag-supply ng casket noong ano ba yung nangyaring ano? Hindi, merong isang malaking nangyaring sakuna noon na nag-supply ang Minalin ng mga ganito, truck pinadala. I don't know kung somewhere Pinitso in namin sa ano sir yun eh.
I don't know kung somewhere in Visayas or Mindanao yon. Anong sakuna ba yung nangyari noon na napakaraming ganito ang... Pinigil sila sa katsun na gano'n, umano yung tubig sa dagat. Yun yun, marami namatay. Parang bagyong, malakas na bagyo yun, ano. Hindi ko na maalala, pero parang gano'n, let's say gano'n. So, isa ang Pampanga sa nagbigay, nag-produce ng casket. Kasi nga, dito ang karamihan na ginagawa sa Pampanga. Particularly sa Minalin. So, meron pala dito sa ano. Minalin, sir, Santo Tomas, yan, San Matias, yan ang mga gumagawa. Ito ay metal. Metal to, sir. Yung ginagawa sa isa, puro metal pala yung tato. Puro metal. Yung pinipinturahan nila doon yata kahoy. Pero karamihan na ganito naman, ano. Marami, sir, kahoy. May kahoy pa rin, lalo na pag low budget, ano. Nandun yung mga kahoy. Ito, Pero mas mahal ang metal kaysa sa mas mataas. kahoy. Tingnan nyo na feature pa sa vlog natin itong ganito. So, hindi man usual na nakikita itong ganito sa mga vlog, pero lahat tayo kasi hihiga sa ganyan. Darating ang araw hihiga tayo sa ganyan. Pero ang nakakatuwa doon bago tayo hihiga dyan, makapag-iwan tayo ng magandang marka na may iwan natin dito sa lupa. So ito, binabagsak ito sa mga funeraria na hindi pwedeng pumunta rito at bibili. Ganon man na. Meron, iba, sir, kumukuha dito, sila na mismo kumukuha. Minsan yung mga pamilya. Lalo na pag malapit dito ang namatayan. Pag kami Sila namatay na dito sa mga kamag-anak ng ganun ko, sila na kumukuha. Bilan ko na nagsiservice kasi may magamit na rin. Oo nga. Pati yung karo, meron na rin nun Ang maghahatid. karo sa kasi on-call, pwedeng magrenta sa mga funeraria. Parang subcon din, ang kagaya ng ginagawa natin sa Lights and Sounds. Ano, Ano, natin oo. sa SAP ko na lang. So, ganun ang pagka business-minded ka, dapat never say no sa client. Kailangan gagawan mo ng paraan para ma-provide mo yung kailangan ng kliyente natin. Ngayon wala silang gano'ng kasi usually nagsisimula sila hapon, paggabi, sa gabi sila gano'ng malamig. Ang funeral business walang season. Wala, sir. Year round. Wala ring oras. O tama Minsan, kasi madaling araw may kumukuha. totoo yan. Kilala mo siguro yung vlogger na si Kamorge. Taga-Gapan, kababayan nyo, di ba? Oo, ang dami ng subscriber nun. Yun kasi talagang talagang embalsamador siya. Na i-feature niya yung mga ganitong Di pa kami nagkikita na, sir, pero nagkakachat pa kami nun. Bigla pag nasa sumikat yun, ano? Isipin mo kahit ganun yung vlog niya, sumikat. Oo nga naman kasi lahat tayo doon pupunta. Pero yung mga puneraryo niyang ginaano, sir, yung inaanoan ng service niya, mga suki rin ng misis. Mostly itong mga to saang lugar na ipapadala. Iba-iba, sir. Merong Taguig, merong South, merong North. Malalayo din pala. So parang truck i-deliver doon. Parang araw, sir, nasa Taguig raw sila. So yung pwede ba nating silipin yung sa loob? Parang, ito na-champion pa natin actual na naggagawa nung, parang nilaliningan siguro ang tawag dyan, ano? Ano tawag dyan, ano, Kat? Nagseseda. Nagseseda. Marami pa pala dito. Usually, sir, nakakalati na, na-deliver na nila kahapon yung sa Isabela. Etong ganito skill yan Hindi basta-bastang Pinag-aaralan. pinag-aaral kasi disenyo yan, no? Diyan mo makikita yung pagiging mabusisi din ng mga Kapampangan. Bubuelo lang ako, pwede ako magkapampangan dahil matagal na ako nag-stay sa sa Sambales. Kaya yung punto ko ng Kapampangan nawala na talaga. Yung iba hindi na ako natutunuhan na Kapampangan pala Sir, ako. mga Tagalog din, sir, nag-uusap. Tagalog na. Tagalog. Tagalog. Oo. Nagsasalita ka Pampanga. Pero, Marunong ako makakalit. Oo, kasi ako lumaki dito sa Santa Ana, malapit na dito, parang 15 minutes away na lang. lapit lang siya dun sa akin. Paano yung mga tao na sobrang lalaki, yung mga obese na extra size talaga? Oo, meron kami gano'n. Meron kami stop. Yung Gaya niya na, oo, napakalaki niya, no? Wag naman muna, ito namang kaibigan ko nito. Pero, oo, sobrang laki nito, oh. Kung mas malaki dyan sa minsan, nagano ko ng 220. Paano kung natiyempong may namatay na gano'n, tapos walang mga ka-ready, ano? Ang ginagawa nila, nire-request nila sa kunwari, pamilya ko. Ako namatay ng gano'ng kalaki. Nire-request sa akin na wait na kayo sa one day. Kasi, irarash yan, sir, pwede pa. Kayang mag-produce niya ng one day? Tatlong grupo gagawa nun, sir. Sa production ng metal, production ng assembly, saka ng seda. So, tatlo yun, sabay-sabay. Kaya nila yun, 24 hours. Wow. Ito ang ganda, purong ano siya, oh. Parang purong, ano ba tawag dyan? Chrome siya, oh. Stainless. Body stainless.
Ah, may white din siya. Body stain. Bordado. Di ba stainless sa body stainless? Bordado na po yan. Kasi may design. Parang yung sa mga karo na ng santo ang yari niya. Nasa magkano ang ganyan? Hindi naman sa gusto kong paghandaan. Pero magkano yung ganyan? Ano cut na ganito natin? Ay, hindi ko alam yung presyo. Sino ang nakakalam ng presyo nito? Wala si Macy's eh. Oo, siya kasi ang nasa France siya, sa marketing pa lang. Ah, okay. Pero ano yun, kaya naman. Tansya lang, nasa magkano yung ganyan? Kasi Ano yung bordado? kasi ako hindi naman din sa ano, pero maganda na rin yung handa at nang hindi naman kawaway may iwan. Pero ba ano? Yan ba yung bordado? Sa tansya mo, magkano yung bentahan ng bordado daw? Estimate mo lang. Pati ito, 25? 25. Ito punerarya, no? Ay, kailan baka maaari yung presyo din. Siyempre dadaan pa sa ibang ano yun, pero parang ano eh, no? Parang hihimlay ka na lang, parang teka, parang masakit ang gastos ah, Oo. no? Mas Kaya malaki pa yung gastos sir, pagka talagang... kaya maganda rin yung ako meron akong St. Peter eh. 2 years ko na lang siyang hulugan. Maganda rin yung may ganun para hindi naman yung may iwan natin kawawa, di ba? Para may ano na, may nakaano na agad, nakaprepare na. Kumbaga tayo, okay naman tayo habang nabubuhay. Na may trabaho tayo, pero pag ikaw bigla ka na wala, parang kawawa yung may iwan mo kung hindi mo napaghandaan eh. Oo, kaya ako nung naus yung mga ganyan, sige, kumuha na rin ako. Patapos na yung St. Peter ko eh. Alam mo ba sir ang story ni Dolphy? Si Dolphy nung una na-bypass siya sir, kumuha na siya agad ng body Ang alam ko meron nga body siya. bronze sa Pampanga. San Simon, San Matias. Nasa nakalagay yun? Saan niya nilagay? Nung... Nilagay niya sa ano niya, sa basement niya ng ilang puntaw. Kaya nung namatay siya, pinaano pa yun eh, pina-repair pa kasi nga talagang nag-tarnish na. Tsaka matagal nang nasa kanya, no? Pero full ano yun, full tanso. Mamahaling klase Tanso yun. talaga solid bronze yun. So kahit ibaon mo sa lupa yun, hindi agad malulusaw pala yun, ano? Magtatarnish siya pero pwede siyang i-bapping ulit, babalik ulit yung dati niya. Pero yung kanya talagang tagal. Kaya sabi nga niyo ba, mas pagka pinaghahandaan mo yata, parang mas lalong mahaba yung mahaba yung buhay. Ay kung ganun pala, parang kukuha na rin kaya ako ng isa para sa akin para tumagal pa ako. Oo nga, sabi nila, yun ang Ay, oo nga. Parang ano. Yun naman yung mga kasabihan lang. And then eto yung mga accessories. Medyo natatawa ko R&B ba to? Kasi medyo magkahawig, isipin mo yung pinagawa kong tour case, di ba? May kahoy, tas may ito, may mga ball cord. Kalain mo. Pero hindi ito yung ilalagay. Hindi ito. Yan lang sir, alam niyo sa mga patungan ng ano. Eto, dito na nilalagay sir. Dahil dyan papatong yung casket pagka naka-viewing. So kailangan nito. Maganda ang negosyo ng funeral sa ngayon. Kasi ang tao ngayon, parang pag hindi na nag-iingat, kaya marami na ding ang mga nauuna na sa atin, ano? Kaya ang mga negosyong funeral ngayon, ito may mga pang baby pa. Maganda funeral. Dahil kaya lang sa isang banat parang pinapanalangin ng dumami. Oo. Sabi nga, hanap patay, hindi hanap buhay. Actually, mataas na, no? Mataas sa sales sa ganito sir pagkakatapos ng mga pasyon. Pasko. Pagkatapos ng mga okasyon, usually mga nai-stroke kasi talagang puro. Nag-pick up after ng At saka pagka yung alam nating may mga sakuna, no? Hindi natin masasabi kasi minsan yung mga natural calamity. Pero ngayon ang mga tao kahit nasa mga mid-level lang ang kakayanan sa buhay. Minsan mini-metal casket na, no? Sasabihin, huling ano naman niya to, ibigay na natin sa kanya. Kami na gano'n. Oo. Kaya makita mo sa ito, mahina, lalaki, di ba? Mm. Kasi talagang mga pang heavy duty yung hihiga. Meron pang ano, may kakataon pa na umabot ng 220. Sobrang taba, no? Hindi nga makapaniwala na sinabi. Siyempre, mentras lumalaki yan, mas nagmamahal siya. Nagtataas ng presyo. Saka hindi kasi lahat Oo. nag-stock ng Yung lapad, paano naman yung sobrang tangkad naman ng tao? isa pa rin yun. Pag hindi siya malapad at mahaba siya, special na rin. Minsan may makikita ko sa box. Normal yung lapad, pero sobrang tangkad niya. Para rin na rin, para na rin special. Itong mga naluma na, parang mga sample lang yan, model lang yan ng araw siguro, ano? Usually yan yung mga naka-display sir na pinapulot. Display na pinull out na dahil sobrang luma na. Mukhang, Nila na oo, ilabas. mukhang mga obsolete na din talaga yung disenyo. Oo.
Sa sobrang tagal na ng mga design. Parang mga cornisa bang tawag pag sa pagkikisame, ano? exactly. Parang ganun lang ang disenyo ng mga luma. Yun yung mga pang budget meal kung baga sa atin, yun yung mga pang budget meal na yung mga ganito. Meron pang isang mas budget, hindi ko lang alam. Ito pa yung mga ganito, yung mga pang budget na isa. Yan siguro doon sa mga talagang mahirap na ang buhay, ano? So nasa magkano naman yung ganyan? Usually sir, nasa magkano din ganyan natin? May 10k sa ganyan? Ang mga 10k, 9k. Siyempre mag-iiba pang presyo niyan pagdating sa foreignaria, oo, kasi i-add pa nila yung mga inclusion sa service sa ganyan. usually sir, yung mga politiko, ganito yung po sa mga naggumagawa. Kasi papadala din sa mga namamatay na walang kayang magpalibing, ano? Nililibre nila. Nung time na nagkaroon ako, nagkaubusan ng buong Pampanga ng ganito sir. Kasi puro ganitong order. Sa lahat ng gumagawa, yung nila gobyerno. Yan purong kahoy lang talaga. Mas mabilis gawin yan. Mas mabilis siya pagka may araw. Kasi yung pagkapatuyo na ito sa kamay, yung pandikit niya kasi, kailangan talaga nakabilay. Minamasilya din siya pati, ano? Yung pang joint, yung natawag doon, yung pinaka-filter niya, yung parang pinaka-glue. Pagka tumigas yan, parang bakal, pero ang tagal patuyo. So lahat yan, iguglo yan bago ipako din, ano? Lahat yung dugtungan niya. Simple lang din yung pinaka mga pang-design niya sa kanto. Kasi wala siyang brace sa loob, sir. Hindi katulad ng bakal ng mga tigas. Yan, kasi kahoy sa kahoy lang. Pagka mahina yung dikit, hindi yun. So yung pandikit na yun ang tubigas na. So year-round, ganito ang trabaho dito. Oo, sir. Tuloy-tuloy Mas madalas, talaga. sir, ano yan, hanggang gabi sila, hanggang madaling araw. Ganun. Kasi malamig sa pag-ulan Oo, ng araw. oo, kasi walang kisame ito. Pero kailangan din kasi sir ng ganito ng init. Kasi pagka nag-ano yung humidity naman. Eto ate, sariling design mo, sariling style mo ang gagawin mo. Or may pattern na kayo sinusundan. Ano, mga design na namin dito. Kumbaga parang mga default design nyo na yan. And then later on, pagka may naisip kayong bagong design, tsaka kayo gagawa ng gano'n, ano. Minsan yung ano sir, yung request ng ano, ng model. At sabihin nila yung ganito. Kasi may mga parang ano ba tawag ito? May mga sample na kami. Pipili na lang sila. Minsan combination Mga na. kulay, meron din DIY. Gustong pagawa ng kulay. Di ba may mga nauso na rin mga decolor, may mga pink na casket, di ba? At meron din ng clear. Meron yung ano sir eh. Yung Snow White. Oo, parang kita mo natutulog lang sa... meron ding ganun dito. Madalang modern nun sir kasi Parang acrylic siya, no? mataas yung presyo, slow moving. So pagka O kasi nag-stack ka, kundi... nahihirap. Nasa magkano ba yung gano'n? Nasa ano siya? 30, 35. Okay. Pero ang service na punirari siya times 5 kasi exponential na ganyan. At saka i-stack pa nila, mamumuhunan din sila. So mga sabi mo, 120, gano'n, ano? Yun ang asking. Minsan napapababa na 100 pero hindi nabababa din yung pagkasap mo. Interesting. Ganun ako pagka may mga nakikita akong mga ganitong businesses, talagang nagtatanong-tanong ko. Ito yung business si Macy's. Yung sa akin naman sa Saraya, sa production naman. Nandun yung gawa ko, kaya lang hindi pa gano'ng ayos. Naayos ko lang namin yung... Kasi dati sagapan ako gumagawa. Yung mga tourist na gagawin ko. Kanino ito? Sa isang namin sir, sa isang supplier namin sir. Ano daw ilalagay niya dyan? Isang wireless mic namin sir. Manipis niya, parang hindi na ideal kung isang mic lang ilalagay mo sa ganyan. Sabi nga sa kanya, gawin namin 2. Dapat at least dalawa. Sabi niya, pagka daw... Sakto lang, walang sobra taas baba. As in, meron pa rin, may Kasi pasobra. ang hinapol namin dyan sir ito. Yun nga, hindi nakakasyan pag sinagad mo sa 1 U lang talaga, ano? Lulusot to. Pangit. Dito wala na talagang rivet to. Wala talaga sir. Kasi pagka ano yan, iniipit naman siya nito eh. Pagka inipit mo yan, parang siya yung magko-close na gano'n. Walang kagat-gat dapat. Pagka nilagyan mo ng rivet yan, nagkakaroon siya ng dun. Kasi iikom mo. Maiksi lang kasi siya. Pero pagka mahaba na, yun. Taga saan may-ari nito? Gapan din sir. Pero bakit ito maliit yung corner niya? Yun yung gusto niya. Maliit siya. Medyo ano pa nga yung ano, medyo humaba pa ng konti, dapat naka-handle siya. Kaya lang sobrang masyado na maliit. Pagka ginawa. Mag-a-adjust talaga yung ibang accessories pag sobrang liit na nung ano. Kumbaga may minimum size talaga. Yung isa-isa, medium pa lang yun. May mas malaki pa.
Pero yan, small na yan. Pero sub na yun, kumbaga dapat ang nakalagay doon mga malalaki, mas pinakamalaki na. No? May mas lalaki pa ba doon? Pangit ang tingnan. Parang industrial type na yung mga Oo. ganun na kalalaki. Pangit na siyang tingnan. Yan yung, yung pinaka-niya sa ganun. Nakatuwa. Talaga ito, nakatuwa niya lang ito eh. Nakita niya sa ano ito. ito yung pinagtatalunan doon sa pinopost ko na power distro. Ganito naman talaga yung gamit ko dati, 32. Tignan mo naman, gapalad yung laki, mas malaki pa siya sa kamay ko, di ba? Pero ang titignan mo diyan kasi yung pinaka bakal niya sa loob, itabi mo doon sa 16 amp. Konting-konti lang ang diferensya. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako, hindi naman ako talagang certified electrician eh. Pero ang pinagbasehan ko kasi yung dami ng load nung gamit ko. So kaya naman siya. Kaya nagpalit ako ng 16 lang dun sa mga main ko. Kaya lahat ng gamit kong ganito, 16 lahat. So kahit paano ko pag bali-balig ta rin yung mga cable ko, uniform na. Pwede ko nang kung gusto ko, dugtungin ko yung lahat ng Royal Court ko, pwede kasi naka 16 amps lahat ako. Hindi naman pang concert ang ano ko eh. May mga nag-post kasi daw mali yung ano ko, size nung May conforme sa ano yun, conforme sa gamit na nung time na yun, kung gaano karaming gamit. ito yung mga pinagtabasang ano Santa Clara lahat ito. Hindi sir, rekwan lang yan. Shoota yan, galing din ng wheel ko. Pero hindi ko na natapos kasi ano to, line array dapat to. Pero mukhang maganda na, so mas maganda pa dyan yung Ay, ito, Santa Clara Santa na Clara, sir. na ginamit. Malaki itong bahay na pinapagawang ito ha. Natigil ka sir kasi nangailangan siya ng pondo nun, dun pinasok. Ito sa Santa Clara. Jig ito ha. Ayan yung sa ano. Ito sa ito yung Santa Clara natin. Sa Turkish. Ang laki ng kaibahan nito kasi may ordinary ako. Diba? Yan, saka yung ganun niya. Tagal na nito sir, pero hindi pa nagaano yung kanya. Makikita mo dun sa mga medyo mumurahing ganito, naghihiwalay na kagad eh. Saka kahit ganunin mo siya, iba yung tigas. So, ito kilala naman na ng karamihan. Pero siyempre, pag nagawa na yung Turkish nyo at hindi nyo nakita kung ano yung laman, eh, dun tayo talo. Pag in the long run. Kumbaga, pag, pag nabalutan na yan, hindi mo na alam kung ano yung ginamit na kahoy. No? Ito, bunarit to sir. Mesa ko lang to. Saka ito. Yun. Ito yung matawag yan. Format. Talagang mano-mano lang dinidikit yung formica dahil nga wala tayong makuha na meron pero mas mahal. Saka hindi siya ganun ka ano. Una-una ang nasang bisa ko yung ano niya mas makapal to. Mas makapal yung pagbibilin mo siyang nakahiwalay. Pagkaya kasi naka-machine press Pag yung mga naka-machine press na laminated na plywood na bibili mo nakaganto na kagad, medyo manipis yung ganito niya. So, kanya-kanyang preference na lang din siguro. Iba kasi gusto, mas mabilis. Talagang mas mabilis siya. Pagkahiwa mo, dikit na agad. Sa part ng nagtatrabaho, mas mabilis yun kasi hindi ka na magdidikit. Bibilin mo ng ganito na. Pero sa part ng buyer, mas mahal yun, di ba? Mas malaki nga gastos sir pagka dinidikit mo naman kung bakit. Magkano to? Magkano yun? Magkano to? Tsaka yung pandikit pa. Tsaka yung oras pa. Yun pinaka hindi natin nababayaran kasi yung oras natin. Kaya nga, sabi ko kahit ako kaya kong bumuo ng turkeys, kaya lang hindi na kaya ng oras ko talaga. Patutuyuin mo siya. Tatagal. Eh pagka malamig yung panahon, namumuti. Hindi siya didikit. Hindi didikit. Kasi ang dikit niyan, kabilaan, di ba? Kabilaan, patutuin mo yun bago mo igaganon. Parang sa pagdidikit ng sapatos. Ganon siya. Sige, ikarga na natin yung kahon. Kung tuyo ito, ikakarga ko din ito. Kaya lang hindi ko kursonada ang wanyo. Parang ano siya, parang mas more on kahon siya ng LED processor. Oo, parang yun. Parang ganon ang itsura niya. Na ano lang, nakatuwaan lang ano yan, nung isang tropa namin. Sabi niya, subukan mo nga ako igawan. Kaya mo ba? Sa akin. Eh, kaya naman kako po. Ano ba ako sukat? Nung binigay niya, sabi ko, ba't hindi pa natin ito? Ayaw niya. Oo nga. Sabi ko, date muna natin. Ayaw niya. Kasi sa event, minsan ang mic kailangan 4. Ba? Hindi naman laging ano lang, dalawa lang. Oo. Ang ganda ng DeWalt, no? Sa ibang ano. Kaya mas maganda rin ang pangputol pagka mga power tools Oh, ganda yung kaysa yung mano-mano. Parang
matawag doon. Mas maganda humiiwain kaysa sa safety lock. Iba yung ano niya. Saka mas control mo siya. Eh, sorry, Unity na yun. Hindi ko alam kailan kumarap. Hindi ba, di network na lang kulang yun eh. Harapin ko, may magpapagawa, maiiwan na naman siya. Nung araw, kung ano-anong mga klase ng baffles ang mga makikita. Ngayon kasi halos isa na lang ang disenyo ng mga speaker, ng mga point source ng mga speaker na nabibili natin. Nung araw talagang kung ano-anong itsura ng mga baffles na naiimbento ng mga may hilig sa sounds. Yes sir, design ng Dandy. Ang load niyan, ang ilo-load mo diyan ay Dalawang 12-inch, apat na 5-inch, saka isang 1-inch na 3. parang san mo pa siya ipupwesto dito sa Ano siya sir, nakaharap siya. Ganito, nakaganon. Ito, nakaganyan. Tapos yung apat na 5-inch nandun na sa gilid niya. Pagka nakita mo siya, ganun talaga siya. ito pa lang mukhang mabigat na eh. Yung ano sir, mabigat yung speaker. Kasi dapat Neo talaga dapat. Tsaka yung kahoy pa lang mabigat na. Oo. Mukhang Hindi pa yan, ano sir, ha? Hindi pa- sa quality hindi pa ba Santa Clara Hindi ko to? Santa Clara yan. Hindi ko talaga to balak pinturan eh kasi nga Plano mo bang ipang-renta yan? kailangan ko muna ma-perfect ito. Kaya hanapan ko muna siya magandang tono. Kaya tinanong, hiwa-hiwalay pa siya ng linya. Oo. Ngayon pagka na okay Kumbaga yung ma-trial and error muna. hindi ko maharap. Pagka ginagawa ko na to, may tatawag. May event kami. Ito yung mga sinaunang ginagamit sa funeral service. So yung mga parang ceramic pa yan, ano? Mga fiber. Sir. Fiber. Yun yung unang dinideliver namin ng ganun. At mabibigat pa. Saka mahal yan. Noong unang nagdi-deliver kami ng ganyan, 100,000 siya. Hindi ko maniniwala kung pagka nga pinag-usapan ng benta ko noon dati, 10,000 yung benta namin sa ganyan. Ngayon, 10,000, 15,000, stainless. Pababaan. Pababa. De, sakto pa. Pag yung B3 ang nakalagay dyan, patayo, parang ano lang yan, 4mm lang ang alawan. Saktong-sakto nga eh. Pag ganyan, no? Hindi kasya magkatabi dalawa ganyan. Di bale, pahalang mo na lang. Yun mo po ka ng karton. Mga mapabili ko ngayon para hindi manindilig. Pagyabat. Actually, lahat ng gamit ko, sukat na sukat dyan eh. Talagang kahit anong i-shoot ko dyan, sakto lang. Ang ganda, may rangkas na taas. Yung media mo na taas. Yung muna kami sa labas, sandali ka. Yan bagong dating ng mga ano nila. Mga raw na coffins. Pipinturahan yan at lalagyan ng mga lining sa loob. Okay? Na nagtagal din ng oras ng kwentuhan namin dito sa business nila. Medyo interesting. Ganda. Pauwi na ako, napasarap ang kwentuhan namin. Solid yung pagkakagawa niya, nasiyahan naman ako. Sulit yung biyahe ko ng Subic hanggang Mexico. So, abangan nyo sa mga susunod na vlog yung magiging itsura ng mga subwoofer natin na AD since meron na silang bagong lalagyan. May mga bahay na sila, madali nang itulak, madali nang ikarga sa sasakyan. So, pauwi na ako ng Subic ngayon. Imimit ko doon yung isang attendee natin ng workshop para bukas. So, mas maaga siyang bumiyahe at mag-check-in na lang daw siya. Galing pa siya ng QC. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Napasarap ang kwentuhan namin ni Kiko kanina doon sa kanilang casket factory. Hanggang sa muling event natin. Salamat.